dami niya pong tinatanggal na kung saan po ako passionate. Doon na rin po sa mga extracurriculars ko po sa school, ganun. Ang dami ko pong binitawan doon kahit na ang laki po ng opportunity na nag-aabang po sa akin doon. And then, ang dami ko pong hinindian na mga bagay na gustong-gusto ko po talaga at pinagdasal ko sa Lord. Pero, ayun nga po, nagulat lang po talaga ako sa environment doon sa loob ng extracurriculars po na, ayun, pinasukan ko naman na may experience na ako. Pero, syempre dahil may mga bago pong dumating, may mga bagong tao, ganito, ganyan. Syempre, iba-iba po yung backgrounds nila, iba-iba kung paano sila lumaki. So, doon po ako nahirapan na, ganito, ganyan pala, okay. So, feeling ko, hindi ako para dito. So, gano'n po kasi talaga ako. Kasi totoo na po, avoidant po talaga ako. Parang, bago po ako sirain ng ganitong bagay, umaalis na po talaga agad ako. And, to be honest po, hindi po talaga ako okay. Kaya kanina pong second, parang, ang gulo-gulo po ng isip ko habang tumatayo po ako sa trial. Kasi parang feeling ko, parang, alam niyo po yung unorganized po yung isip ko simula po nung nagpasukan kasi brigada pa lang po siguro. Buong araw na po talaga ako sa school, lalo na po ngayong week. Siguro po ang maximum time ko po na nasa school ako is 12 hours, gano'n na. 12 hours or 13 hours po, gano'n. Tapos pag-uwi ko pa po mag-aaral ako, ganito, ganyan. Tapos gagawa po ako nung mga agendas po ng meeting namin sa school, ganito, ganyan. And then, about naman po sa, ayun nga po sa family is, dito kasi nag-video na awkward ako. Mapapanood din ng pamilya ko eh. Hindi naman ipopost. Hindi mo ipopost eh. Ayun po, sa family naman po talagang feeling ko po karga-karga ko po yung buong pamilya namin ngayon kasi hindi ko po kasama yung lahat ng hindi ko po kasama both parents, yung stepdad ko po pati yung mother ko, nasa ibang bansa po sila. Tapos, ang laki din po ng agwat ng oras namin. So, ayun pa yung nanay ko po nasa Europe, and then yung stepdad ko naman po is nasa Saudi. Tapos yung biological father ko naman po is, ayun pa nagkaka-conflict po kami araw-araw. Kaya, I find it hard po to celebrate the Father's Day. Kaya, ayun po kanina nagpe-pray po yung mga tatay. Sabi ko, ba't ba ako umiiyak? Hindi naman ako tatay. Pero ayun po, sobrang hirap lang po talaga. Actually, ang hirap po maging panganay pala. Kasi parang akala ko po dati pagka panganay ka ganito, ganyan. Mabilis kang tatanda, ganito, ganyan. So, makapunta ka sa mga ganitong lugar. Ay naman po yung pros na. Pero ang cons lang po is, nakaka-pressure po talaga. Kasi parang, kumbaga, kung may mga problema po sa bahay or may kailangan po events sa school ng kapatid ko, nandun po ako dapat, or di kaya kapag may mga kailangan pong gawin ni lolo ko sa bako, ganito, ganyan, nandun po ako. So, parang sabi ko, okay. So, parang, nanay na pa ako. Kasi parang, parang nagiging hands-on po talaga ako sa mga bagay-bagay. Lalo na pag, ang dami ko po talagang ministry. Sa totoo lang, nasa 5 po yata yung ministry ko ngayon. Or, ayun po. And then, ang dami ko rin po ginagawa talaga sa school pagdating ko po sa bahay. Kaya hindi po talaga ako okay. And, parang, ayun nga po yung mga tao na akala ko po makakapag-rely ako sa kanila is, ayun yung sinabi ng Lord na bitawan mo yan, hindi ka para dapat sa ganito mga kaibigan, ganito, ganyan. So, ayun po, hirap lang po talaga sa part na yun since may emotional attachment po talaga ako. Kumbaga pag naging kaibigan po kita, ganito, ganyan, eto ka na, ganito ka na, parang kapatid na, gano'n. So, ayun po yung struggle ng Lord ko, lalo na po sa ministry. Ang dami pong kinokorek sa akin ngayon ng Lord about my emotions, kung paano po ako mag-devotion, kung paano po ako mag-rely at mag-depend po sa Lord ngayon. Grabe po talaga, parang pinagbagsakan po talaga ako ng langit at lupa ngayong taon na to. Kasi bukod po sa na-confine po sa hospital yung tatay ko po dun sa Saudi. Sumabay din po, nagkasakit din po yung nanay ko. And nabaon din po talaga kami sa utang. Sobra po talaga. Siguro po, hindi naman siguro nasa kalahating milyon na po yung utang namin nun. Sabi ko, oh my God, Lord. Tapos, ayun din po, sobrang busy ko din po nasa school. Ganun. So parang,
buong taon po talaga, organized po talaga yung isip ko. And spiritually po, hindi ko po masasabi na unfair ako sa Lord kasi ayun nga po sabi ko po kanina, nasa testing of faith po ako ngayon sa Lord. Nasa testing of faith po ako ngayon sa sa Lord. And ayun, kumbaga parang hinihintay ko po yung sagot ni Lord kung yes, no, or wait. Ayoko naman po kasi ipilit yung ganito-ganyan na bagay. Kasi makulit po talaga ako. Kumbaga parang pag gusto ko po talaga yung bagay na yun. Kaya ang hirap po ako mag-let go. Ganun. And sa ministry naman po dito sa Kidos, actually, masaya, kasi nagsabi po kayo ng journey niyo sa Kidos. Sige ako din. Ako po, hindi ko pinangarap maging teacher sa Kidos or sa school po. Hindi po talaga, promise. Kasi hindi po ako mainhin. Halata naman po sa boses ko. Hindi ko paano po ako magsalita. Hindi po ako mainhin. Hindi po ako yung stricto din na, ikaw ganito, ganyan ka, di ganun. Hindi naman po ako ganun. Pero, ayun nga po, nagsimula po yung lahat sa BBS 2024. 2024 po, BBS 2024 sa Hope Garden po. Kami nila Kuya Joros. Sino pa yun? Kuya Joros and Ate Jasmine po, ayun. Kaming tatlo po. Tapos sabi ko, parang hindi naman ako para dito, ganito, ganyan. Parang di pa po ako masyadong tanim ng sa Lord kasi bago lang din po kami. Siguro kung sa trial po na nasa 5 months pa lang ako, basta wala pa pong 1 year, ganun. Tapos, ayun nga po, in-approach, hindi ko alam po sino po nag-approach. Ayun, si Tita Len po yata na gano'n sa akin kung gusto ko daw ba mag-Kidos teacher, ganito, ganyan. Sabi ko, noong una, nagdadalawang isip po kasi ayoko po talaga sa bato sa totoo lang. Kahit po sa kapatid ko, naiinis ako sa kanya. Kasi hindi mo talaga ako, pasensyosa, gano'n. Parang, konting bagay lang nainis talaga ako, gano'n. Parang sobrang perfectionist ko po. Ikaw ganito, dapat ganito, ganyan. Then, ayun naman po, lumipas naman po yung araw, kinokorek naman po ako ng Lord araw-araw. And sa experience ko naman po sa Kita, sobrang saya ko po kasi tropa ko na lahat ng mga bata. Kumbaga parang pag nagtuturo ako, gusto ko pa naka-circle na ako, or di kayo nakaupo po sa labag, gano'n. Tapos nagkikwentuhan kami. And suggest ko lang po na strategy ng bawat teachers. Ituring po natin silang parang kaibigan lang. Wag po, kumbaga, teacher ka nila, nagdililid mo sila, pero at the same time, dapat ibaba din po natin yung sarili natin na, ganito, okay lang, tao din ako, ganito, ganyan, kakamali din ako. Kasi parang, ang tingin po sa atin ng mga bata is talagang mataas tayo, gano'n. Parang sila teacher, ganito, ganyan, sobrang perfect, ganyan. So, ang ginagawa ko po nung mga nakaraang na-assign po ko is, ang ginagawa ko po, pagka level 1 po, kasi ang level 1 po and level 2, maikli po ang attention span nila. So, bawat point po nung tinuturo, dapat po talaga may teknika kung paano mo ituturo. But, for example po, ayun nga po yung lesson po natin nung nakaraan is the armor of God, ganito. Maganda po doon na magpa-roleplay, ganito, ganyan, or di kaya may magre-report, may ano pa ba? Yung may mga props po sila, ganon. And ang ginagawa ko po sa level 1 para maging parang ate-ate, ganon. Ang ginagawa ko, iikot po kami ganyan. Tapos, bibigyan ko po sila ng time para maglaro, ganito, ganyan. Ano bang gusto niyong gawin? Kasi mga bata naman po sa level 1, hindi po, I believe po, hindi po sila dapat yung more on word of God na ganito, ganyan. Ganito dapat tayo sa Lord. Ito, ganito ka, bawal yung ganyan. Ang ginagawa ko po sa ganon, ito, pili kayo dito, tapos kung ano yung mabunot nyo, ayun yung gagawin nyo. Ayun na lang yun po, yun yung mag-word of God na tayo, or di kayo mag-playtime kayo, ganon. And ayun po, bigyan lang po natin sila kahit mga 5 minutes na free time para di naman po nila ma-feel na nag-aaral na nga ako Monday to Friday, tapos pagdating dito sa church, aral na naman ako, may mga gagawin na naman. So, ayun po, kailangan po talaga maging creative tayo and ano pa ba? May inisip ko kanina, nakalimutan ko. Pero, ayun lang po din. May iba-ibang style ng teaching. At, ayun. Ako kasi, iba ako mag-handle talaga.
minsan kasi inaano ko yung bata eh, yung sinusuyo, ganon. Tapos, oo. ano? Wala. Tapos, yung pag-reward po, yung nagbibigay ka ng chocolate. Pero yun nga kasi, parang nasasanay kasi sa ganon. Sabi ko, dapat di ganon. Ang ginagawa ko yung sticker na lang. Tapos sabi ko, ipunin nyo yan. Ipunin nyo. Tapos isusulat ko kung ilan naka-points every Sunday. Ganon. Pero ayun nga, ayan po yung isa sa mga way kung paano mag-reward. Pero maano din po, okay naman din po magbigay ng reward ng mga prizes. Mas doon naman po kayo comfortable. At ayun po, personally, since ayun nga po may work pa ako, di ko po masyadong nakakapag, tawa ka ng tawa. Hindi, nakikita ko kasi binabasa mo. Oo, kasi may nakalagin. Hindi na po nakakapag-church na, ayun. Tapos, inamin ko naman po kayo, inamin ko po talaga na hindi ako nagiging active, ganun. Kaya, mas pinagpipray ko na ma-balance ko yung faith, yung faith ko, and then at the same time yung ministry na pinagkalab sa akin ni Lord. Ayun, tapos, okay na po physical, emotional, mentally. Ayun. Yan lang. Parang may katabihin na. Tapos na. Sige na, sabihin mo na. Para mapag-usapan natin. Ayun, about po. Oo. Gusto mo bang may open? Ay, yung about po kay Oo. Kanina. ano po yun yung gusto ko rin pong i-open sa inyo yung nangyari po nung first week ng June. Kasi po, kung kilala niyo po si Johan Figueroa. Kasi alam ko naman po talaga na makulit po yun. Tapos po, nung Sunday din po nun, po kami, wala naman pong nangyaring masama, wala namang nangyari na may sinabihan pa siya na gano'n. Pero kasi po, after nun, kinausap ko po si Tita Claire, na kasi po kami noon, nagpipray po kami, kasi yung gawain, may box po kasi sila doon, kung ano yung gusto nila sabihin sa teacher's feed, student feedback, gano'n, ano gusto nilang sabihin, pero may mga mag-open din dyan ng mga bata, mga gano'n. Yun lang po yung masasuggest ko. Magkaroon tayo ng teacher's feedback. Opo. From parents. They for kids For yata. kids po. For kids, okay, for kids. O, pwede. Okay, pwede. Parang malaman din natin baka may pan sila o mga gano'n. Yes. Ayun. Tama. Sige, gawin natin yan. Every service po, si teacher mag-a-announce, o kids, may problema ba kayo sa akin? Then, doon sa box, maglalagay tayo ng isang box. May nakalagay naman. Kasi may yung bata na magsalita sa'yo yung problema niya. Mas maganda isulat na. Sulat niya sa box, kids, kung may mga tayo. Kung anong comment ng teacher. Kung anong comment nila. Tama yun. Pero may comment kay Gail, alam mo kung yung comment? May isang bata na nagsabi sa akin, yung teacher daw nila, bukod sa maganda, mabait. Wow! May feedback na agad ah. Bukod sa maganda, mabait pa, sabi. Alam mo teacher, sabi ko, sino kaya yun? Teacher daw ng second service. Oh. Baka sabi mo na yung maraming maganda. Hindi, ikaw ang tinuturo. Yes, kasi makagawa na yun. Diba, Gail? Second service daw na teacher. Dalaga daw. Oh. Oh, tita, hindi ako dalaga. Pagkakasabi, dalaga daw. Kasi hindi ako dalaga. Kala ko ako na yung kinabahan ako eh. Eh kasi hindi daw dalaga. Ay, dalaga daw pala. Si Gail na yan talaga. Wow, naman. Totoo naman talaga. Si Gail, for 7 years. Oo. Diba? Na nandito sa children's, tatlong head na napagdaman. At siya Oo, na si Nigel din, sabi niya, Ma. Sabi niya, meron akong gustong teacher. Sino? Sabi niya, nakalimutan ko yung pangalan. Sino nga, describe mo, ganyan-ganyan. Sabi ko, bakit paano ba magsalita? Mainin lang siya, malumanay lang siya. Alam ko na, sino? Ate Gail?
Gila pa nga. Ay, oo, mama, yun nga, sabi niya. Na-remember niya na yung pangalan. Sabi ko, bakit naman? Kasi pag nagtuturo siya, kahit medyo galit na rin siya ng pero gentle pa rin yung boses niya. Sabi ko, sumusunod ka naman. Sabi niya, kasi gusto ko siyang magsalita, sabi niya. Wow. Sabi ko naman, Sa ano ng teacher? Sabi ko naman, sino naman ayaw mo? Hindi, lahat naman sila gusto ko. Sabi ko, kung magsalita ka kung sino, baka ako ayaw mo. Gusto rin kita. Aray ko. Yung BBS na ko po. Diyos ko, batang yun. Suntokin na ni tita yung anak niya. Oh, grabe. Kaming tatlo pa ni, apat pala kami. Matthew siya sa kasi Junel. Talagang sabi ko, kanino ka bang anak? Sabi ko, na ako eh, ubus na yung pasensya ko sa'yo eh. Natatawa na. Kaya pala sa akin mo binibigay ng sinadyan dito. Oh, diba? Sabi ng mga classmate niya, Tita, di ba anak mo yan? Hindi, ginodyo ko lang, sabi ko. Ayan. So, Ay, ayun nako. po, napakasalamat tayo kay Sister Vivian. Siya po kaya nag-take over ng May. Nakalim po ako ng May. Ayan, mamaya din mag-open din ako. Masasaktan sila. Ma-offend, mapapahiya. Lalo mapapahiya, yun yung sa mga